Anyways, nandito ako ngayon today dahil nung isang araw ay nag-start na po ang kidding season dito sa farm. But the problem is, I was interlocked that time. So I decided na papuntahin po muna ang aking partner na si Rodel to give assistance para sa mga nagle-labor na kambing dahil first time po nilang mag-aanakan. Kaya kailangan nabantayan at tutukan ng mga dose. Aside from that is mabigyan po ng intervention kung kinakailangan, lalo na at hindi natin alam o masasabi na magiging normal ba ang delivery farm hanggang sa matapos ang kidding, just to make sure na nasa maayos na kondisyon ng mga bisiro kasi mas masela ng pangangatawan nila. And also, kailangan din natin bantayan ang health condition ng mga bagong panganak na inahing kambing. Baka kasi biglang may magkaroon ng problema. Nagkaroon ng lagnat dahil meron palang infection at kapag hindi agad namin naagapan ay magiging sakit sa ulo dito sa farm at higit sa lahat sakit sa bulsa. And also nandito rin ako today para turuan ng mga farm boys kung paano yung dapat nilang gawin, ano yung mga dapat nilang i-ready, kumpleto na ba ang kidding kit supplies, and also kailangan matutunan din nila kung paano maging kalmado sa mga ganitong sitwasyon para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng problema. Siyempre dahil start na nga ng kidding season dito sa farm, ay kailangan naka-ready na rin ang aming kidding kit supplies. We have here a Betadine or Betadine wound solution na ginagamit namin after namin magputol ng pusod ng bagong panganak na kambing. So, dinidip namin ang pusod para mabilis po siyang mag-dry. At the same time, para maiwasan natin ang pagpasok ng mga pathogens or bacteria sa umbilical cord na nagkakos ng diseases like navel eel or tetanus. So, kaya kailangan palagi po dapat tayong meron nito sa ating kidding kit supplies. And also, meron din tayong malinis na pamunas para sa mga bagong panganak na kambing. And meron din tayong syringe, malinis na gunting. Meron din po tayong alcohol pang disinfect na mga gagamitin dito sa farm. Meron din po tayong ulid, pantali sa pusod ng mga baby goats. And also, kailangan meron din tayong notebook for recording. And don't forget ang ball pen. At higit sa lahat, huwag po natin kakalimutan itong oxytocin. So, nagbibigay po kami nito kapag sigurado na kaming wala ng bisiro sa loob ng tiyan. And nakakatulong din po ang pagbibigay ng oxytocin para magkaroon po ng tinatawag na milk letdown o para bumaba po ang gatas ng inahin. At the same time, para maiwasan po natin ang tinatawag na retained placenta or iyong inuna ng inahing kambing ay hindi po agad na ilalabas. So, nagbibigay po kami nito para makaiwas po sa ganung senaryo. And also, paalala lang po sa ating lahat, maging maingat at iwasan po natin basta-basta mag-inject ng oxytocin. Kasi may mga ibang goat racer o farmer na nag-i-inject po agad nito, nakitaan lang ng signs ng labor, ay nagbibigay agad ng oxytocin. So, hindi po siya advisable for me, although I am not a veterinarian, but as an experienced goat racer din, ay hindi po kami basta-basta nag-i-inject nito. Kasi paano na lang po kung mali po pala yung posisyon ng bisiro sa loob ng tiyan. Imbes na maging mabuti ang resulta, baka madisgrasya po ang bisiro sa loob at higit sa lahat, baka madisgrasya din po ang inahin. So maging maingat na lang po tayo sa pagbibigay ng hormone, kumontak muna ng veterinarian or technician or experienced goat farmer. Magbigay na lang din po tayo nito kung kinakailangan is after ng mga anak or after po natin makasigurado na wala nang ilalabas na bisiro ang ating alagang inahin. So, ito yung isang sign na malapit ng umanak ang inahing kambing or ang babaeng kambing. Kapag mapapansin po natin na merong lumalabas na mucus discharge sa kanyang vulva, at higit sa lahat ay mapapansin din po natin yung pamamaga or paglaki ng kanyang udder. At napansin din po namin na may sumisirit ng gatas. Another signs po pala na dapat natin pakatandaan bilang mga responsible goat racer, bukod po dun sa pagkakaroon ng discharge na tinatawag, na malapit na po silang umanak.
babae. Good. Napuwet, ang hirap. Pinawawang sungay. Sino ko tipaw? Mumutok na po ang nabigyan ulit eh. Nabuhay, yan ah. Yun po ang nabigyan. Laki. Laki no. Babae. Uy, babae. Babae talaga si mo, babae din. Ang galing ka talaga mo. Una kang dumating, panay babae yan. Pabukas ng tindahan. Nasa ilang kilo? 3.9. Okay. Lalaki! Lalaki! Ilong. Lalaki! Lalaki! Yes! Lalaki! Unang tip na naman. Ang laki ng ulo. Tenga po, natakin mo rin tenga po. Yung isa, anak na rin isa. Lalagyan ng dayami yun? Oo, papalagay natin. So after 2 minutes, pagkalabas ng bisiro from her mother goat, ay kailangan nating talian ng umbilical cord or ang pusod ng bagong panganak na kambing gamit ang malinis na sinulid. So I asked my partner Rodel na siyang gumawa ng procedure and he makes sure na malinis ang kanyang kamay dahil mapapansin natin sa video na hindi siya naka-gloves. So after nating talian ng pusod, magtitira lang tayo ng 1 inch and gugupitin natin ito gamit ang malinis na gunting. After gupitin ang umbilical cord, ay ididip naman natin ito sa betadine solution. So, ang purpose po nito ay para mabilis mag-dry ang pusod and higit sa lahat ay para maiwasan po natin ang pagpasok ng mga pathogens or bacteria na nagkakos ng mortality sa ating mga alagang baby goats. Oh, ayun, nakaraos din kami. Ayan. So, twins yung nilabas ng first time mag-goat. Ayan. Say hi! Sakit? So, hindi tayo doon natin yung inahin. So, merong mga nagtatanong kung kailangan bang tulungan talaga or hayaan na lang umanak. Kailangan po nating tulungan umanak ang inahin. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, normal po ang delivery ng kids. Normal ang panganganak. So, kailangan po talaga natin na bantayan and saka gumawa ng aksyon kapag kinakailangan. Hi! So, ito yung doling. Weighing 4.4 kilos. Yan ang kanyang hey! Magulo ka.
So, ayan. Weighing 4 kilos din. Ayan. So, ngayon ay magbibigay naman kami ng oxytocin kasi feeling namin twins lang talaga. So, ngayon magbibigay kami ng oxytocin para mailabas niya agad yung inunan and also para bumaba yung gatas para madaling masusuhan ng kanyang mga baby goats. So, magbibigay tayo ngayon ng 1cc. Pwede naman ng 2cc, pero 1cc lang kasi yung binibigay ko and okay naman ang resulta. Na ilalabas naman agad after 15 minutes yung placenta after namin mag-inject nito. After natin mag-inject ng oxytocin, antayin na lang natin na lumabas yung placenta. Hi, Sir Del nga po pala ang aking partner. Ayan. Nakatulong ko siya today magpaanak and with the farm boys. So, ngayon meron pa kami isang ina-expect na anak ngayon dahil merong siyang signs na malapit na rin siyang manganak today. Ay, kapagod. So, antay-antay lang po kami ng retained placenta and then, okay na. So, this time ay kailangan na po natin tulungan ng inagay sa kanyang panganganak dahil nahihirapan po sa tulak palabas ang bisiro. Isa lang ito, malaki. Finally, nakababae. Sobrang laki. Ayan. So, kailangan na namin siyang tulungan mga nakanin ngayon kasi sobrang laki ng bisiro niya. Hindi niya kayang ilabas. So, kailangan talagang hilahin. Ay! Congratulations to 1196. So, sana meron pa. Okay, hayaan po muna natin sila. So, after 15 minutes, kabigay po natin ng oxytocin, ay mapapansin po natin ang placenta sa flooring. So, indication po ito na tapos na po ang tinatawag